Guys, may ipagsasaya na naman ang mga fans ng Barangay Ginebra. Dumating na si Justin Brownlee. Hindi man nasamahan ni JB32 ang Ginebra sa malapit nang matapos na Commissioner's Cup. At least ay available na ulit ang Ginebra resident import na maglaro para sa Gilas, Pilipinas. Maganda ang naging resulta ng maagang voluntary suspension na ginawa ng Gilas naturalized player, kung kaya naman nang magbaba ng hatol ay ilang araw na lang ang kailangang hihintayin dahil napagsilbihan na niya ang sanksyon ng FIBA. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, isang very relaxed at masayang Justin Brownlee ang sinalubong ng mga fans sa Manila Airport kahapon. Masayang-masaya ang Gilas naturalized player na muli siyang nakabalik sa Pilipinas, kung saan ay bayani ang turing sa kanya ng marami. 3 buwan na hindi nakita ng mga Pinoy si Justin Brownlee pagkatapos niyang pamunuan ng Gilas team na sungkitin ang Asian Games basketball crown sa Hangzhou Asian Games. Pagkatapos i-announce ng International Testing Agency na bumagsak si Brownlee sa doping test, ay nagboluntaryo agad siyang i-restrict ang sarili mula sa anumang basketball activity. Sinimula ni Brownlee ang voluntary suspension on November 9. Ito ay kahit wala pang formal sanction against him, and since retroactive ang ipinataw na suspension, opisyal na matatapos ang 3-month suspension sa kanya on February 9. At kung tama ang report, February 15 naman sisimulan ni Team Count ang team practice ng Gilas, Pilipinas. Nagsakripisyo ang Barangay Ginebra sa Commissioner's Cup at naglaro nga silang hindi si Brownlee ang kanilang import dahil ayaw nilang idiskaril ang voluntary suspension nito. Instead ay si Tony Bishop ang kanilang replacement import, kung saan ay natulungan sila nitong makasalta sa semifinals. Malungkot nga lang dahil na-sweep sila ng malakas na team ng SMB. Anyway, muling sasandala ng Gilas, Pilipinas ang Ginebra resident import sa pakikipagharap nila sa kupunan ng Hong Kong on February 22 at sa kupunan naman ng Chinese Taipei sa February 25. Dahil nakasama na ni Justin Brownlee sa Gilas ang kanyang magiging mga kakampi, inaasahan ng coaching staff ng ating national team, madali ulit mabibuild ang chemistry ng kupunan na naging sandata nila upang pagharian ang Hangzhou Asian Games. Ipag-pray natin na matapos ang ongoing Commissioner's Cup Finals nang walang mai-injured kina Junmar Fajardo at CJ Perez, dahil kabilang sila sa Gilas 12 na kakatawan sa ating bansa. Samantala, hapyawan din natin itong nagaganap na PBA Final sa pagitan ng SMB at Magnolia. Lamang ang SMB sa Best of 7 Final Series, nakadalwa na sila laban sa Hotshots 2-0. Mamaya ang Game 3 at kung di makakagawa ng proper adjustment si Magnolia coach Chito Victolero, tiyak na muli silang tatalunin ng SMB. Unang dapat na masolve ng Hotshots ay ang mahusay na tambalan ni Junmar Fajardo at Benny Boatwright. Hindi lang problema sa kalabang team ang dapat masolusyonan ni Coach Chito. Dapat din niyang marendahang mabuti si Calvin Abueva na gumawa na ng eksena sa Game 2. Bukod sa pakikipagsagutan niya sa misis ni Mutaw Tua, ay hinamon din ito ng sapakan si Mong na dati niyang Gilas teammate. Pinakamalala ang ginawa nitong pang-iinsulto sa pisikal na kapintasan ng SMB coach. Nahuli ng kamera nang imuestra niya ang pagiging bulag ni Coach George Gallant. Naaksidente sa motorsiklo si Gallant noong 1988 na naging sanhi ng pagkawala ng isa nitong mata. Gumagamit siya ngayon ng artificial eye. Nakasaad sa PBA rules, papatawan ng multang di bababa sa 100,000 pesos ang sinumang player na i-degrade o insultuhin ang isang kalaban gamit ang pisikal na depekto. Kaya tumataginting na 100,000 piso ang ibinayad ni The Beast. Ngunit maraming basketball fans ang hindi kontento na pinagmulta lang ang veteran forward ng Magnolia. Dapat daw ay bigyan uli ng indefinite suspension si Abueva para magtanda. Sabi ng Commissioner's Office, humingi na ng sorry si Abueva kay SMB coach George Gallant.
Binigyan din ng PBA ng warning sina Abueva at Mutautua na pag naulit ang insidente sa MOA hallway, parihong tatanggap ng mas mabigat na sanksyon ang dalawang manlalaro. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Estrella Mercurio, Nestor Villaflores, George Batung, Erwin Santiago, Kyle Tibayan, Arthur Sabare, Rose Marijuan, Daniel Baluran, Rogelio Pabilons, at si Rodante Sabida. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.